Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nagmula ito sa taong itatago na lang natin sa pangalang Celso, na tiyuhin ng kaibigan ng ating tagapakinig. Taong 1978, walang saktong lugar, Sarangani. Itong mga panahon na ito, kasalukuyan na sa edad 20 pa lamang itong si Celso at nasa pangalaga pa siya ng kanyang mga magulang ng mga panahong ito. Hindi pa siya nag-asawa noon dahil wala pa yon sa kanyang isipan na mag-asawa, dahil na din sa tumulong siya noon sa mumunti nilang negosyo. Mas gustuhin pa niyang sumama sa kanyang itay sa bundok upang manguha ng mga bagakay. Araw-araw silang kumuha ng mga bagakay dahil na din sa maraming nagpagawa sa kanila ng mga kagamitang gawa sa bagakay, kagaya ng mga abaniko at kung ano-ano pa na mga sisidlan. Nagtrabaho din sila sa kababaryo nila na tagaputol ng mga puno na sa tingin ng mga kababaryo nilang matutumba ito sa pagsapit ng bagyo. Bilang panganay itong si Celso sa kanilang pamilya, ay hindi niya hayaan ang kanyang ama na mag-isang harapin ang mga tungkulin sa kanilang buong pamilya. Ang iba namang mga kapatid niya, maliit pa yon. At ang sumunod sa kanya na lalaki, may kapansanan pa. Nasa edad na yon 17, pero maliliit yung mga paa nito. Kapag maglalakad yon, pagapang pa. Tapos bubulol-bulol kung magsalita. Kaya hindi ito makatulong sa kanilang pamilya. Kahit ganyan ang kapatid niyang yon, mahal na mahal niya yon. Kapag manghihingi ito sa kanya ng bariyang pambiling pagkain, binibigyan niya ito. May pangarap din naman siyang makapagtapos ng pag-aaral upang makukuha ng magandang trabaho. Pero sa edad niyang yon, tila ba malabo na para sa kanya ang mga bagay na yon. Pero kahit papano, kahit hindi siya nakatapos ng elementarya, nagpapasalamat pa rin siya dahil marunong siyang magbilang at magsulat ng mga pangalan ng ibang tao. Ang tanging paraan na lamang noon ni Celso makaahon sa hirap ay swertihin kung maraming magpapagawa sa kanila ng mga abaniko. Isang araw, nagkaroon ng kasayahan sa kanilang baryo dahil na di napapalapit na ang araw ng festa sa kanilang lugar. Bago pa man darating ang araw ng festa na yon, magkaroon muna ito ng isang buwang kasayahan sa kanilang lugar. Naroon ang merong diskuhan, peryahan, pustahan ng basketball, balibol. Basta halos na lahat ng mga kasayahang nauso noon ay meron. Pumupunta naman ang buong pamilya ni Celso sa kasayahang yon. Pero mahigpit na pinagbabawal ng kanilang ama ang pagtataya sa peryahan. Dahil kahit barya-barya lang yon, sugal pa rin ito kung ituturing ng kanyang ama. Isang araw, muli na naman silang tumungo sa bundok ng kanyang ama para kumuha ng mga bagakay. Pagdating nila Celso sa lugar na maraming bagakay, ay agad na itong inumpisahan ng mag-ama ang pagpuputol ng mga bagakay na kanilang dadalhin papawi. Upang mas maraming bagakay ang kanilang makuha ng mga araw na yon, nagpasya si Celso tumungo sa kabilang banda kung saan nandun ang malalaking puno ng bagakay. Tay, bakit kaya di tayo pupunta doon? Doon oh, sa tawid ilog. Maraming bagakay doon oh, at saka malalaki pa. Matagal ko namang sinasabi yan sa inyo eh. Ayaw nyo namang pumunta. Wika ni Celso sa kanyang ama. Hay nako Celso, delikado dyan.
masukal at saka sabi nung kasama natin, diyan pumunta yung sawang hinabol niya. Tingnan mo, palaging madilim, umagang tapat. Sagot naman ng kanyang ama. Matapos yung sabihin ng kanyang ama, ay nagpatuloy na si Celso sa kanyang ginagawa. Pumutol siya ng mga bagakay at bubungkusin yon upang mapasan sa pagbaba nila ng bundok. Ginagawa nila ito upang isahan lang ang pagpasan sa mga bagakay. Hindi naman nakakapagod ang pagputol sa mga bagakay doon dahil na rin sa malamig doon ang simoy ng hangin. At isa din dahil sa napakagandang tanawin doon at kitang-kita doon ang karagatan mula sa bundok na yon. Nang matapos na silang pumutol ng mga bagakay, ay agad na nila itong binungkos dahil mangunguha pa sila ng mga baging na tinatawag na nito. Isa itong uri ng baging na pinantatali nila sa mga abanikong gagawin nila. Matapos nilang kumuha ng mga baging, kaagad na nilang pinasan ang mga bagakay pababa ng bundok. Habang naglalakad silang may pasan-pasan, biglang nakarinig itong si Celso na isang tinig na nanggagaling sa mga puno ng mga bagakay na kanilang pinutulan. Ayon kay Celso, para yung mga baryang nalaglag sa lupa. Wala naman siyang nakikita ron. Bagkus tanging pagalaw lamang ng mga bagakay ang kanyang mga nasipat. Agad naman niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa daan habang nagsalita sa kanyang ama ng, "Tay, may dala-dala ka bang barya? May naririnig kasi akong baryang nagsisilaglagan eh." Nang marinig ito ng kanyang ama, sumagot lang naman ito sa kanya ng, "Ha? Wala. Alam mo naman na hindi ako nagdadala ng barya kapag tutungo tayo sa bundok. Nako, halika na. Bilisan mo na dyan. Baka gutom lang yan." Sagot nito. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay doon na nag-iba ang kanyang pangitain. Nag-iba ang kanyang pangitain nun magmula nang makababa sila ng bundok na yon. Pagbagsak niya kasi sa lupa ng mga dala nilang bagakay, muli na naman niyang narinig ang mga baryang animoy nagsisiumpugan. Isa pa sa mga pangitain niyang nadama ay nang makasipat siya ng animoy mga batang naglalaro sa silid ng kanyang kwarto. Ngunit hindi na niya yun pinansin. Baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang mga mata. Dahil dito, agad niyang pinutol ang mga nakatali sa mga bagakay upang hanapin kung saan yung mga tumutunog na barya. Inisa-isa niyang inalog ang mga bagakay at sa panghuling bagakay na kanyang nakita, doon na nga niya narinig muli ang tunog ng mga barya. Walang pagdadalawang isip at kaagad niya yung binasag. Doon nanlaki ang mga mata ni Celso. Nung tumambad sa kanyang mga mata, ang 3 barya na kulay pilak na pula na may nakaukit na mga letra na hindi niya maintindihan. "Barya to ah. Paano nakapasok ito sa katawan ng bagakay?" Wika niya sa kanyang sarili. Upang mas makita niya ng maigi ang mga nakaukit dito, kanya yung binabad sa basong may lamang tubig para matanggal yung dumi at kanya yung pinatong sa may mesa. Matapos yun, tumungo naman siya sa likod ng bahay nila. Kumuha ng tubig sa may banga na kanyang maiinom. Ngunit pagbalik niya sa mesang pinagbabaran niya ng barya, napamura siya. Nang makita niyang ininom ng kababata niyang kapatid na may kapansanan ang tubig na pinagbabaran niya ng barya,
Dahil dito, dali-dali niyang inagaw ang basong hawak nito. Ngunit huli na, dahil naubos na nitong inumin ang maduming tubig. Dahil nga may kapansanan yon, nagsusumbong ito sa kanyang ama habang umiiyak. Kakarating pa noon ng kanyang ama, dahil may dinaanan pa yon, yung kalabaw nila. "Oh, Celso, ano naman ba ang ginagawa mo dito sa kapatid mo? Alam mo naman, hindi mo pa naintindihan." Wika ng kanyang ama pagpasok nito sa kusina nila. "Sinita ko lang, tay. Dahil iniinom niya yung pinagbabaran ko ng mga bariyang madumi." Sagot naman ni Celso sa kanyang ama. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, kaagad naman yung pumasok sa kanilang silid. Ayaw kasi ng kanyang ama na kahit ganon ang sumunod sa kanyang kapatid, ayaw nitong makitang umiyak ang batang yon. Dahil sa bawat marinig nilang umiyak ang batang yon, may magkakasakit sa isa sa kanila, sa kanilang pamilya. Yun din ang iniwasan ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng hapon, ipinasok na nga ni Celso ang garapong naglalaman ng barya sa kanyang silid. Pagising niya kinaumagahan, nasa 5:00 pa yun ng umaga. Habang umihi itong si Celso sa puno ng langka, bigla siyang napalingon nang makakita siya ng taong naglalakad sa daang papunta sa kanilang bahay na may dala-dalang galon ng tubig. Ang akala nga niya, ang ama niya yon, pero nagtataka siya dahil siya lang naman ang taga-igib ng tubig sa kanilang bahay. Nang makalapit ito sa bandang kanyang inihian, ay napahinto siya sa pag-ihi. Dahil ang nakita niyang lalaking nag-igib ng tubig ay yung kapatid niyang may kapansanan pala. Dahil sa pagkabigla, napatakbo itong si Celso sa kanilang bahay habang nagsisisigaw ng, "Tay! Nay! Si Bubong nakakalakad na! Tingnan niyo oh!" Wika ni Celso sabay kalampag sa pinto ng silid ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang ginawa, napalabas ang kanyang itay dito, habang galit na nakatingin sa kanya. Pero biglang napatigil itong kanyang itay nang makita nga nito ang kapatid ni Celsong nakatayo na ng tuwid, habang may bitbit na galong naglalaman ng tubig. Dahil dito, napaiyak yung kanyang ama habang niyayakap ang kapatid niya, habang sinisipat-sipat ang mga paa nito. Nagsasambit din yun ng, "Salamat Panginoon, dahil ibinigay niya ang milagro sa kanilang pamilya." Napalabas na rin ang kanyang inay, maging ang kanyang mga kapatid, dahil sa ingay nilang ginagawa. Maging ang kanyang ina noon, halos hindi makapaniwala dahil ang akala nila habang buhay ng ganon yung kapatid ni Celso. Biruin nyo, 17 taon yung hindi makakalakad ng normal. Simula pa lang ipinanganak ito ng kanyang ina. Maliliit yung paa nun, kaya gumagapang yun sa lupa. Ngunit ang labis na ikinagulat pa ng buo nilang pamilya nang magawa nitong makapagsalita nang hindi nahihirapan. Nang araw ding yun, pumunta silang lahat ng simbahan upang magpasalamat sa Panginoong Dakila dahil sa milagrong nangyari sa kapatid ni Celso. May kunti din silang salo-salo ng araw na yon dahil sa labis na tuwa ng mga ito. Maging ang mga kapitbahay nila nagulat din dahil nakakalakad na yung kapatid niyang sinasabing lumpo.
Upang malaman ni Celso ang dahilan kung bakit nakakatayo itong kapatid niya, minabuti niyang tanungin ito ng mag-isa tungkol sa kung paano niya natutunang maglakad. Ayon sa kapatid niya, noong mismong umaga, habang nakahiga siyang nakatitig sa bubong ng kanilang tahanan, meron umanong babaeng napakaganda na bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan na may kulay abong buhok na kulot-kulot. Habang hinawakan siya sa magkabilaang kamay, sinabihan siya nitong tumayo siya. Itong kapatid naman niya, kahit alam niyang hindi siya makakatayo, sinunod pa rin niya ang sinabi ng babae. Pagkatayo umano niya, nagawa na niyang bumalanse sa kanyang kinatatayuan. Pero bigla na lang daw nawala yung babaeng gumabay sa kanya para tumayo. Matapos marinig ni Celso ang sinangguni ng kapatid niya sa kanya, napapaisip naman siya kung sino yung babaeng sinasabi nito. Kinabukasan, unang araw ng kasayahan sa baryo nila Celso. Bilang isang binata, humingi siya ng kakarampot na salapi ng kanyang ama dahil balak niyang bumili ng pantalon na matagal na niyang gustong bilhin sa baryo. Dahil nga fiesta, sari-sari ang binibinta roon. Binigyan naman siya ng kanyang ama dahil minsan lang naman siyang humanghingi dito. Isa pa, di naman masamang gumastos paminsan-minsan. Pagdating niya sa baryo, ang inuna niyang pinuntahan ay yung lugar kung saan naroon ang mga pantalon. Sakto din naman nang pagpunta niya roon dahil napakamura pa ng mga bilihin doon. Matapos niyang bumili ng pantalon, dumiretso na siya sa mga nagkakasayahang mga tao. Gaya ng sinasabi ko, maraming palaro doon sa peryahan. Habang nanonood siya sa mga taong pumupusta sa Caracross, tila ba may umudyok sa kanya na pumusta roon. Pagdukot niya sa kanyang bulsa, nakita niyang naroon pa yung sobrang barya sa binili niyang pantalon. Kahit labag yun sa kanyang ama ang tumaya sa sugalan, ginawa pa rin niya ang mga bagay na yon. Paglapag niya ng 3 barya sa taong nakataya sa tinatawag na kara, tiyempo namang tumama yung kanya sa krus. Dahil doon, unang paglapag pa lamang ni Celso, panalo kaagad siya. Hanggang sa napansin ng mga kasamahan niya sa pasugalan na ni isang beses ay hindi pa siya natatalo. Laging panalo yun, minsan patas. "To, pasok ka nga dito. Ikaw na lang ang mag-antog." Wika ng lalaki na ibig sabihin siya ang magbagsak sa mga barya sa bato. Lumipas ang mga minuto. Halos lahat ng pera sa kalaban at bangkero ay nasa kanya na. Yung mga tao namang nakikisabay sa kanya, nanalo din yon. Hanggang lumipas ang mahigit 1 oras. Maniwala man kayo o sa hindi, nataob ni Celso ang bangkero ng pasugalan. Yung binili niya nung pantalon, tinalian niya ang paahan nito para masilid ang mga baryang napanalo niya. Napakarami niyang baryang nauwi nun. Pag-uwi niya, pasan-pasan niya ang napakaraming barya. Pagdating niya sa kanilang bahay, mga tanghaling tapat na yon, at nadatnan niyang kumakain ng tanghalian ang mga magulang at kapatid niya. "Oh, Celso, kumain ka na. Mamaya tutungo tayo sa bundok para manguha ng bagakay ulit." Wika ng kanyang ama. Ngunit nabigla ang mga ito nang inilapag niya sa mesa ang napakaraming pera.
Teka, saan galing yung napakaraming pera? Nagnakaw ka ba? Mayos ka, Celso. Wika ng kanyang ama habang nanlilisik ang mga mata nito. Teka, antayin mo munang makapagpaliwanag yung anak mo. Sabat naman ng kanyang ina. Nanalo ho ako sa perya, Nay. Kaya nag-uwi ako ng ganito karaming barya. Sagot naman ni Celso sa kanyang magulang. Dahil sa narinig ng kanyang ina, halos hindi ito makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Binilang nila ang baryang yon at ang sabi ng kanyang ina, halos kikitain nila ng 1 buwan ang baryang yon sa pagbibinta ng mga abaniko. Magamat natutuwa ng husto ang kanyang ina, tutol naman dito ang kanyang ama. Celso, ang perang hindi mo pinagpawisan ay madali lang itong mawawala sa iyong mga kamay. Kailan ka pa natutong magsugal? Huwag mong hayaan ang sarili mong malulong sa bisyo na yan. Marami nang nasirang buhay dyan. Yung ibang wala nang maitataya sa sugal, nagnakaw na lang. Ayaw kong dumating ka sa puntong yan. Bahala ka. Ikaw rin ang mahirapan dyan. Pangaral ng kanyang ama. O tay, sinubukan ko lang naman eh. Bali barya lang yung natitira sa binili kong pantalon. Matapos nun, kaagad na siyang pumasok sa kanyang silid para sukatin yung nabili niyang pantalon. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang misang pinagpatungan niya sa basong may barya. Doon halos lumuha ang mga mata ni Celso nang makita niyang may isang maliit na nilalang na babae ang sumasayaw sa loob ng baso kung nasaan ang mga barya. Ilang segundo lang ang lumipas. Nawala sa pwestong yon ang nilalang. Naisip rin niya noon na ang sinabi ng kanyang kapatid doon patungkol sa babae nitong nakita. Naniwala rin noon si Celso na ang nilalang na yon ang dahilan kung bakit biglang gumaling yung kapatid niya. Matapos nitong mainom ang katas ng baryang yon. Magmula nang malaman ni Celso ang kasagutan sa kanyang isipan, ipinagsasabi niya ito sa kanyang mga magulang. Pinagawan rin nila ng sariling altar ang barya sa harap ng isang Santo Niño. Magmula nang makuha ni Celso ang barya, marami nang nangyaring maganda sa buhay nila. Dahil sa dami ng kumukuha sa kanilang mga produkto, nagpasya ang kanyang amang kumuha ng mga tauhan na gumagawa ng mga abaniko na isa sa kanilang produkto. Sunod-sunod rin ang biyaya nilang natanggap. Naroon na yung dumami na ang kanilang mga alagang hayop at nagkaroon din sila ng pwesto sa palengke kung saan ang tindahan nila ng mga isda at karne. Sa magpahanggang ngayon, may 3 malalaking bahay ang pamilya ni Celso sa lugar ng Sarangani. Masasabi nating nagbago na ang pamumuhay nila dahil na din sa sipag ng buong pamilya nitong si Celso at ang lahat na biyaya na kanilang natanggap dahil yun sa ipinagkakalob sa kanila ng Diyos na baryang mutya ng bagakay. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Napakagulo ng record natin ngayon. Pasensya na dahil kumakalabog-kalabog yung bubong natin eh. Ayaw ko rin namang mag-record sa labas dahil sobrang lakas ng hangin. Yun lang. Maraming salamat. Pasensya muli.